Ito yung box mga paps, ayan. So ayan, ipapakita ko lang dito na ganyan yung itsura ng box. Mura lang to guys, kaya bumili na rin ako para yung iba po sa inyo baka gusto ng merong battery analyzer pang personal use ba. So bago kayo bumili, panoorin nyo muna tong video na to. Ayan yung mga kasama sa box, yung user manual. Tapos itong plastic, dito nakalagay yung battery analyzer guys. So siguro para hindi magagasgas. Tapos ito naman yung battery analyzer, ayan. Medyo malaki yung battery analyzer na to, ayan. Tsaka medyo mabigat din siya. Magandang gamitin mga paps. Ayan, ganyan kalaki. Oo. Ayan. So magandang gamitin to guys. So napaka-compact. Tapos may mga nakalagay ditong mga number. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ibig sabihin yan. Tapos etong mga clip, maganda siya guys. Stainless din yata ito. Hindi siya nababasag. Yung dati ko kasing tester, nababasag yung clip nun kasi plastic. Ngayon kapag pinalitan mo, kailangan ganun pa rin yung ipapalit mo. Kasi sinubukan kong palitan ng ganitong klase, hindi nag-accurate yung pag-test. So mababasag lang din ulit yon kapag ka plastic yung pinalit natin. Tara, umpisahan na natin mag-check ng battery. Okay, welcome back to my channel mga paps, Battery PH. Ito nga pala yung i-check natin. Ang brand niya Yokohama, tapos ang size 2SM. Ito yung nakalagay sa kanya sa sticker, yung spec niya. So ayan guys, bago lang to. Kinuha ko lang dito sa istante para maipakita ko sa inyo gamit yung battery tester na nabili natin. So ayan, tanggalin na natin. Ito pa nga yung box, oh. Ayan. So yun lang guys, check natin. Madali lang siyang gamitin, itatap nyo lang sa positive terminal tsaka negative terminal ng battery. Kahit naman magkabaligtad kayo dyan, di naman masisira yung tester. So kapag umilaw, tama yung kabit natin. So ayan guys, yung display niya ang ganda. Malaki kasi yung screen. Kung mapapansin nyo yung kumukurap-kurap na yan, ayan, lilipat-lipat natin. Ayan. Yan yung battery type ng baterya. So dito naman sa atin sa Pilipinas, puro regular battery lang yung ginagamit. Sa mga car battery pala, sa mga sasakyan. So dito tayo sa standard. Ayan, enter lang natin. Tapos malilipat siya dito, ayan o, kumukurap-kurap. Ngayon pipindutin nyo lang yung up and down arrow para malipat sa CCA. Maganda yung pindutan nito guys, malambot lang siya. Nung mga napanood ko dito sa mga video sa TikTok, kala ko matigas. Malambot pala, maganda yung pindutan niya. So ayan, ilagay na natin dito sa CCA. Ayan, tapos enter natin. Kapag na-enter natin, lilipat siya dito sa taas. Ngayon yung value na 100 na nakalagay na yan, babaguhin natin yan. Pipindutin nyo lang din yung up and down arrow. Gagayain lang natin itong nasa battery, yung CCA. Ayan, 500. Seset natin ng 500. Importante kasi guys na tama yung pag-input natin dito ng ng ratings, yung pinaka-setting ratings ng tester para mag-accurate yung pagbasa niya kung buo pa ba yung battery o sira na. Ayan guys, 500. Ngayon, i-enter lang natin yan. So, nandito sa standard, sa CCA, tapos yung 500, yan nga yung nandito sa battery. Ganun lang siya kadaling gamitin guys. Kaya siguro mura lang to kasi nakapokus lang siya sa pag-check ng battery. Kumbaga, battery analyzer lang siya. Ayan, enter natin guys. Makikita nyo yung health. Ayan o. Nakalagay perfect. Tapos yung SOH, ibig sabihin niyan, state of health 100% guys. So ayan, okay yung battery. Mamaya magche-check din ako ng battery na sira na para maipakita sa inyo. Yung IR na yan, ibig sabihin niyan yung internal resistance. Ayan, naka 4. Tapos lipat natin. Ayan, dito naman yung volt.
o yung voltahe. Ayan, 12.4. Tapos sa pinakaibaba niyan guys, yun yung pinaka CCA niya eh. Ayan o, 695. So disclaimer lang guys, ito yung pananaw ko lang. Ito na yung pinaka CCA niya, 695. Ayan, yan yung pinaka actual CCA ng battery. So mataas yan guys, 695. Ayan mga guys, nabanggit ko kanina yung tungkol sa nakasulat sa likod. Pwede nyong tingnan. Eto guys, diba 695 yung nakuha natin. Dito, ayan, merong 700A. Ngayon ang katumbas niya 120 Ah. So ibig sabihin yung baterya na to 120 Ah, yung 100 ampere ganun, 100 ampere hour. So disclaimer lang guys, no, hula-hula ko lang yon, hehe. Pero ayan guys, makikita natin kung ilang health pa yung battery guys eh. Kung 100% ganon. So tara guys, testingin na natin sa sirang battery para maipakita ko sa inyo. Eto guys, sira na to. Pinagpalitan to ng customer ko. Nakakabit siya sa Toyota Fortuner. Ayan guys, baliktad pala eh. So ayan guys, ang brand niya GS, maintenance free. So DIN type pa to, mga special type battery. So ito may spec siyang nakalagay, ano. Tapos may nakalagay pa nga dito EN. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo gamit itong voltmeter. Di ba kapag voltmeter lang ang gamit natin, yung voltage lang yung nakikita natin, hindi natin nalalaman na sira na pala yung battery. Kasi yung iba akala nila malakas pa naman yung battery, 12.3 pa, 12.4, 12.7. Pero mahina na pala yung kuryente o yung CCA nga po. Ngayon gamit itong battery analyzer, malalaman natin yung health ng battery. So ganun din, tap lang natin sa positive and negative. Kahit ano namang mauna, kahit negative to positive, walang problema dyan guys. So ayan, tsaka hindi nakakakuryente yan. So ito guys, ilalagay lang ulit natin sa standard. Ayan. Tapos enter lang natin ulit. Dito sa CCA, ayan. Pero pwede mo ring ilagay dito sa EN. Kasi ayan o, nakalagay sa kanya EN. Pwede yan guys. So testingin nga natin. Lagay natin sa EN. Enter natin. Tapos dito, kung ilan yung nakalagay dun sa battery, yung spec nya, ayan o, 490. Ayan. So gagayahin lang natin yan. Para palagi lang naman ganun. Basta may naka-indicate na ano, na spec ng battery, gayahin lang natin yon, 490. So enter lang natin yan guys, para makita natin yung health ng battery, kung ilang percent pa ang natitira sa kanya. Ayan, 29% na lang, tapos nakalagay sa kanya replace. Ayan guys, so mahina na yan. Tapos dito tayo sa IR, yung internal resistance 18. Kapag mataas internal resistance, hindi na rin maganda. Usually dapat nasa 2 to 6, ganun lang dapat. Ito 12.4 yung voltage nya. Tapos ayan, 144 na lang. Actually mga guys, itong naka 144, ito na po yung pinaka CCA na natitira. Yun po ang pagkakaalam ko, base sa hula ko guys. So ayan, kasi kapag ginagamitan ko to ng battery tester ko, yung Lancol, tsaka yung bagong bili ko, nasa ganun din yung CCA guys eh. So yun na yung natitirang CCA nya. Kaya maganda talagang gamitin ito guys eh. Ngayon testingin natin dito sa CCA. Ayan, CCA. Kasi may CCA naman din siya, oh, 'di ba? Tapos 490, seset lang din natin. Tingnan natin yung comparison. So ayan guys, 32% naman ang lumabas dito, tapos for replace. Yan naman ang mahalaga guys eh, kung ilang percent, tsaka kung for replace na ba talaga yung battery.
Tsaka ito nga pala yung pinaka CCA niya 157 na lang. So mababa na yan guys, hindi na niya kayang magpaandar ng sasakyan. Kahit yung mga maliliit na sasakyan, hindi na niya kayang paandarin. Ang recommended po kasi na CCA ng battery para sa mga diesel engine, sa mga SUV, mga pickup, mga van, dapat yung CCA po ng battery nasa 600 pataas. Pero based sa experience ko, kapag ka nasa 500 CCA pa yung battery, kaya pa naman paandarin yung mga diesel engine na yun. Sa mga 2SM, 3SM, ayan, matataas CCA niya, nasa 500 pataas, 600 pataas, ganun. Pero ibang usapan naman kapag ka mga pangkotse, yung maliliit na battery, NS40, NS60, usually yung mga ganyang battery, nasa 350 hanggang 450 CCA lang. Baka po kasi maghanap yung iba ng mataas na CCA, halimbawa bumili ng battery NS40 lang o NS60, bakit ang liit ng CCA, wala pang 500. So depende sa size ng battery mga paps. Gagawan ko pa naman ng mga ibang review yan kung paano gamitin itong tester. Kasi mga paps, kailangan talaga accurate yung paglalagay natin ng setting ratings dun sa CCA para lumabas yung pinaka accuracy ng tester kung battery talaga yung problema o yung health ng battery kung 100% pa ba talaga o sira na, ganun. Kaya i-subscribe mo na yan para kapag nag-upload ako ng bagong video, mapapanood mo pa ulit yon. Okay. Pwede rin itong gamitin sa mga motorcycle battery. Etong 5L na Motolite, testingin natin. So tatap nyo lang din sa positive and negative terminal ng battery mga guys. Ayan. Okay. Ayan guys, tapos dito sa negative. Ngayon syempre iilaw din yan guys. Tapos proceed ulit tayo dito sa standard. Tapos CCA. Ngayon guys, etong battery na to walang nakalagay na CCA, di ba? Kaya ang gagawin natin, i-set natin sa 100. Kasi yung mga ibang battery na mga motorcycle battery, mga 5L, nasa 130 ang kanyang CCA. So i-assume lang natin na yung battery 100 CCA. Di baling mas mababa, wag lang mas mataas para yung accuracy niya mas tama. So ayan guys, ito na yung pinaka result, 100% perfect pa nakalagay. So good battery yan. Tapos 12.8 yung charge ng battery. Ngayon makikita natin actual CCA niya kung ilan. So 125 pa yung actual CCA na itong battery. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga guys na setting ratings nitong tester. Kasi kapag ka tinaasan mo yung setting ratings niyan, ginawa mong 500, kapag ka lumabas yung result niyan, sira yung battery. Kasi sobrang taas nga. Kailangan malapit dun sa katotohanan. O di kaya kung may naka-indicate sa battery kung ilang CCA, yun po ang i-input natin para accuracy o yung accurate yung pag-test natin. Ayan guys, ang ganda talaga nitong tester na to. Ngayon kung gusto mong bumili nito, ilalagay ko yung link sa description box. Click mo lang yun para makapag-order ka. Okay guys, hanggang dito na lang ang video na to guys. Maraming salamat po sa pagtapos ng video. Sana nakatulong. Ingat po kayo, bye bye.